Naaalarma na raw ang NTC o ang National Telecommunications Commission sa pagdami ng mga insidente ng text scam. Karamihan gumagamit daw ng pasa-load scheme. May report si Julius Segovia. Mapa prepaid o postpaid subscriber, walang pinipili ang mga text na ganito. Ang iba, magpapanggap na bibigyan ng 35% discount sa bill, yun pala, panlalansi para magpasa-load. Minsan, may nagpapanggap ang kamag-anak na may bagong number at sabay hihiling ng load. Ang iba naman, kunwari paraan para makapagpa-refund ng MMS pero kung babasahing mabuti, pasa-load pala ito. Si Jane may paloadan. Kada linggo raw siyang nakatatanggap ng mga text na nanghihingi ng load. I-delete na lang kasi wala rin naman na dito maluloko ka lang din ng tao na naluloko sa'yo. Tsaka sayang din yung panahon mo, tsaka yung pera kung magpapaloko ka. Sa hirap pa naman ng buhay. Nababahala ng National Telecommunications Commission o NTC sa pagdami ng mga nabibiktima ng text scam kabilang ang mga gumagamit ng pasa-load scheme. Noong isang taon, umabot sa halos 1,200 ang nabiktima ng text scam. Ngayong nasa kalahati pa lang ng 2014, halos 1,000 na rin ang nag-report sa NTC ng parehong reklamo. Paano malalaman kung peke ang mga natatanggap na text? Ayon sa NTC, kung galing sa 11-digit number ang natanggap mong text advisory, malamang scam ito. Karaniwang kasing 4 na numero lang o di kay ang pangalan ng lumalabas kapag lehitimong advisory. Ang problema, kahit maraming nabibiktima ng text scam, wala naman daw kakayahan ng NTC na matukoy ang scammer. Hindi raw kasi nakarehistro ang mga SIM card sa Pilipinas at wala rin tayong equipment para matunton ang pinanggalingan ng text scam. You don't have the equipment to trace. Then that would be easy for the scammer to do it again. Kasi nga, he can always text with anonymity kasi walang SIM registration. Okay. Yun yung problema. That's why we need a law. Sa ngayon, ang tangi lang magagawa ng nabiktimang texter, ipablock sa telco at NTC ang numero ng scammer. Magtanda't huwag nagpapaniwala sa mga text na di kilalang pinagmulan. Julius Segovia, GMA News.